Mayong gabi tanan. Pag-usab o mayong gabi sa ato ang naka-tune in sa atong live stream karon nga gabi o sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa di pa kita mo uli. Padayon na nato ang akong gisugdan nga series tung milabay nga mga Miyerkules. Nalaktawan lang ni siya kay naglahi og topic adto. But it's about the names of God. The Hebrew names of God in the Old Testament. Magampo na kita. Father God in heaven, salamat kami o Diyos nini nga takda sa kagabion nga kami Ginoo magkatapok aron sa pagpamalandong sa imong pulong o of course sa paghiusa sa among kasing-kasing diha sa pag-ampo. Kinasayad kami Ginoo nga kining pag-ampo sa imong mga kanakan, corporate prayer adunay dakong kahimuan just like the first century church. They prayed earnestly and we saw the results of their prayers in the book of Acts. Mga butang nga imposible nahitabo tungod kay sila Ginoo matinud-anon, mainiton sa ilang pag-ampo. Hinaot ta nga kini nga simbahan magpadayon sa pagmainampuon taliwala sa among panahon nga nagakaluya sa pag-ampo na ang mga katawhan, wala na nagahatag og kabug-aton, emphasis may tungod sa pag-ampo, pangayo og tabang sa balaang espiritu. Lord, I pray nga ikaw Ginoo magpukaw sa among mga kasing-kasing nga nahikatulog when it comes sa among pag-ampo diha kanimo. Bani kami Ginoo, tagay kami langitong nakaalam sa among pagpamalandong sa imong pulong, nga amo kining maaplikar sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini akong giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. The names of God. We know nga ang pulong nga Diyos or God mentioned approximately 4,470. While labot sa mga small g. It's only God. Of course, ang author sa Bible, the main author, nga mao ang Diyos, using human authors, gihisgutan gyud ang iyang pangalan diha pa lang daan sa first verse. In the beginning, God created the heavens and the earth. Og sa ato ang pagtuon ning mga personal names sa Dios, mao kini ang makatabang sa tua nga maging intimate pata sa ato ang Ginoo. Kining pangalan importante kini siya. Og it helps us know Him better. And can you imagine nga ang Dios nga naghimo sa dako kay nga universe, usa ka kalibutan, magnificent universe, gitawag sa science, expanding universe, nga hangtod karon wala masukod sa tao. Kay bisan gani sa usa lang ka galaxy, dili maihap ang mga stars. O sa mga black holes, nga pa'y mga stars o mga galaxies, expanding universe ang tawag sa science. Pero ang naghimo niini, gusto siya og relationship diha kanimo. What a God we serve. O dili sayang ikaw nakikrelasyon ngadto kaniya. Atong gitan-aw atong milabay nga Miyerkules ang daghan kay mga pangalan di nato masulatanan. Depende lang kung asa ko to bang ato ang mahisgutan ani mga pangalan. Importante nga naatay mahibaluan og atong ma-apply sa atong kinabuhi. Usually na ay mga compound ni siya. Two parts ang mga pangalan, like El means God, and then the second part is followed by the character like El Shaddai. El means God, El Elyon. Then the description and napoy Jehovah Rapha, Jehovah Ra, Jehovah Nisi. So, very interesting that throughout the Bible, God revealed a new aspect of His character to His people. O kada Bible story, sa time ni Daniel, ni Joseph, gina-reveal sa Ginoo sa time ni Abraham, ang lahi-lahi nga karakter niya depende sa pangalan nga iyang i-introduce. So God has a name to meet the needs of any situation we may face in life. So very important nga makabaluta sa mga pangalan sa Ginoo. Kay kining mga pangalan pwede nato ni siya maklaim, Lord, salamat sa atong previous na Lord, thank you because you are my El Shaddai. You are an all-sufficient God.
ikaw ang usa pa sa tawag sa El Shaddai gani. El Shaddai means God Almighty. You are God Almighty. It means nothing is impossible with you because you are Almighty. And this word, nigawas niya 7 times sa Bible. Ug ato ning gitan-aw sa milabay nga higayon, nigawas niya sa time ni Abraham, nigawas sa time ni Isaac, o sa time ni Jacob, sa time ni Joseph. Pero sa mga patriarchs, nigawas. O nigawas ni siya tungod kay unsa may greatest need ni Abraham? Child. Og imposible kay bari ng iyang asawa. But nothing is too hard for God, our El Shaddai. He is God Almighty. And so when we pray to God, Lord, thank you Lord because you are my El Shaddai. You are God Almighty. Nothing is impossible with you. So karon nga gabi, ang atong tan-awon na po ang usa ka pangalan niya Jehovah Nisi. Siguro sa tanan nga pangalan diya sa Ginoo, unsay paborito nimo nga pangalan niya? Kabalo ko sa inyong paborito, kanang pangalan niya nga Jehovah Jireh or Jehovah Jireh. Jireh, pag-pronounce na. But karon nga gabi, kining pangalan nga Jehovah Nisi. The Lord is my banner. O kini siya nga pangalan sa Ginoo, iyan ang gi-introduce sa time ni Moses. O ayaw kalimot nga in every situation nga mag-introduce ang Ginoo sa iyang pangalan, kana nga pangalan mao lang mag-supply sa ilang mga needs, magtagbo sa ilang gikinahanglan. Sama usab sa ato ang gikinahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Now here's the story in Exodus 17. Una ko sa verse 8 tubag mo sa verse 9. Then Amalek came and fought with Israel and at Rephidim. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. But Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side, so his hands were steady until the going of the sun. Then the Lord said to Moses, "Write this as a memorial and in a book, and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven." Is my banner, saying, "A hand upon the throne of the Lord will have war with Amalek from generation to generation." There we see his name, the Lord is my banner, Jehovah Nisi. Nakadumdum minuon ko sa kining pangalan ba? Atong pangalan bitaw sa kabata nga ang iyang pangalan ginganlan lang pod, dili pod iyang ginikanan ang nanggalan. Gipanganlan lang sa iyang mga amigo. O gipanganlan siya Erot. O Erot iyang pangalan. E-R-O-T. Erot. So Erot. Amot asa nakuha basta kay bisag di niya pangalan na-adapt na pod hinuon niya. Hangtod nga pati na iyang ginikanan gitaw siya Erot na. Muna po nagsamo ang silingan nga ginganlan na mo sa imok ba? Kaya kana si imok, ang original nga imok kanang palahubog nga sige kanang tudling sa kanang kamaisan. Nya nami kababata nga mangod sa mo agi ngalan na mag-imok, mura kag si imok, hantod na pastor siya imok gid ang ngalan. Kami hinungdan na to. Bakit katong Erot, bright kasi Erot. So, ingana siya Erot. So, hantod na nag-college siya, nag-eskwela layo. Naningkamot siya o makahuman og kurso. Hangtod nga nahimo siyang engineer. Ingon siya sa yung hangtod na engineer na siya. Yes, una, wala pa may text sa una, sulat pa. Sulat siya yung ginikanan day. Oh. Ana siya, pa. Graduate tayo pagka-engineer. Sukad karon. Ayaw na gyud ko ninyo tawgang Erot. Kay engineer nako. Grabe ba? Impapa town sab sa mong anak. Engineer na gyud siya.
Pagabot sa ubos, ang inyong anak, irot. Irot ra de gapon. Uh, ang pinakalas, no? But, Jehovah Nissi. Now, here's the story. Nagsugod ni sa time ni Moses, bag-o lang yun sila nakagawa sa Egypt. Pila ka million nga mga tao, 2 million people, o pila ka million, including children, women, o mga amahan. Gikan pa sa Egypt, gigukod sa mga Egyptians, pero pinaagi sa gahom sa Ginoo, bag-o lang yun nila na experience ang grabe nga miracle nga ilang nakita, nagipikas ang dagat, uga ang yuta, gabog-abog pa, nangagi sila. Og after that, ano nga paghitabo, weeks later, nana sila karon dito sa wilderness, nagkampo, na-experience sila ang pagpangga sa Ginoo, pinagi sa pillars of fire by night. Nasiga dito ang kalayo, nga mo ilang suga. O maghatag sila confidence nga makita nila una ang Ginoo, kalayo gasiga. Niya sa adlaw pod, makita po nila ang pillar of clouds by day, nga mo ilang guide kung asa sila paingon. So grabe ang assurance nila. Pero kining nga mga tao, kay kining mga Israelites, dili sila makig-away nga mga tao. Suddenly, matod pa sa story, gi-attack sila sa mga Amalek or sa mga Amalekites. Kining mga Amalekites, kung imong tanaw ng history anin nila, nagsugod ni gihapon sa patriarchs kang Abraham. Kinsa anak ni Abraham, si Isaac. Tapos si Isaac ng anak og duha ka buok, si Jacob og si Esau. Si Jacob, marunong siya, yung giilad niyang magulang, pero si Esau, tungod siyang pagdumot, nahimo siyang usa ka mabangis nga tao, o kini mga Amalekites, mga apo ni Esau, o mga bangis sila. O wala sila laing tinguha, kundi pagpatay sa mga Israelites, i-conquer o pagpatay. O sa dihang nagkampo ang mga Israelites, matod pa sa story, ilang gikalitan sa pag-attack. O kabalo na kita nga ang mga Israelites, dili sila mga warriors. Asa man sila gikan sa Egypt, kung silang ginabuhat, himo sa mga bricks. Walay training. Sige lag himog mga bricks, tamak-tamak sa yuta, masa, file dito sa mga pyramid nga nakakaroon sa Egypt, nga hangtod karon na amaze ang mga tao kung giyon sa paghimo. Bisag unsa nga engineering, di sila kahimo ana. So walay training. Tapos walay mga armas, walay weapons. May nag-secret sila dito nga naghimog mga bangkaw, wala man. So, unsa ilang nadala? Of course, katong ilang mga guards sila ni Joshua na, sinuguro sila mga sundang pod. So, these people were inexperienced. But Moses told Joshua, pagpili og mga tao, kanang mga kusgan nimo nga mga tao nga pwede na ito himong warrior nga atong isangka sa mga Amalekites nga buot mo patay og mo papas atong kinabuhi, kini nga mga tao nga gusto mo attack. Kay ako moadto ko sa buntod, ang akong buhaton dito mo ampo ko, dala ang sungkod sa Ginoo o magampo ko sa kadaugan nga ihatag unta sa Ginoo sa tuwa. Di ba? Mandunggan sa mga Bible story sa bata pa ta. So ang gibuhat ni Moses, wa sila lang mahimo, ilaging awayon ang mga Amalek. Ilang gi-attack og ingon si Moses dito sa taas nag-ampo, Lord, ihatag ka namo ang kadaugan og sa panahon nga, by the way, di na ko malimtan, ang sungkod mauna ang timailhan sa presensya sa Ginoo. Di ba? Kung wala ang sungkod, wala si Moses. Wala gid siya. Munang-una nga milagro nga iyang gigamit. Gilabay niya sa atubangan ni Pharaoh. Ang mga bitin nga gihimo sa mga magician ni Pharaoh gitukob. Aning sungkod niya nga nahimo pong bitin. Gigunita ng ikog sa bitin, nahimong sungkod og balik. Mao pod na nga sungkod nga iyang gitusnob dito sa Nile River. Nga ang Nile River nahimong dugo. Then mousab ka nang iyang gigamit sa mga plagues dito sa Egypt. Mao pod iyang gigamit sa pagpikas sa dagat. Dili ang sungkod, kundi ang Dios nga nagamit sa mga sungkod. Ug karon, kabalo si Moses nga pinaagi ani nga sungkod, ang presensya sa Ginoo na adre. So sa panahon nga iyang mataas ang iyang sungkod, makita niya nga, uy, grabe oh,
Hanag patay oy. Patay sa kontra. Sila ni Joshua ang iyang mga sundalo gabanti gyud, murag ilang ginadasdas gyud. Pero kay maluya man siya, mabutang niya ang sungkod. Siyempre, tiguang na kasi si Moses. Inig mabutang niya ang sungkod, magkapildi po ng mga Israelites. Malupig. So, nabantayan po siya si Aaron ug si Hur, matod pa diya sa story. Inig butang niya, basta ibutang niya apin natog, walay epekto ni. Pag ibutang niya di ay, mapildi ang atong mga tauhan. So, ang gibuhat niya, gibutangan nila bangko, kaya ron ni bato, nga himuon niyang mangko, tapos gitukhan ang iyang kamot. Bahalag maminhod na yung kamot niya, basta kay di na nakaubos. Nalak na. O tinuod man, hangtod sa hapon, gitaas gid nila ang kamot ni Moses. Di na gid niya pwede ibutang, bisag kapoy na kaayo, di na niya pwede ma-relax, kay gitukod naman, og ang Dios naghatag kanila sa daogan. They defeated the enemy. The main point of this story, ngano gisuwat kini sa author, because the main point is that victory in spiritual battles comes through dependence on God, demonstrated through prayer, communal support, and faithful leadership. Ug atong tan-awon kan kung paano naton siya i-tie up sa pangalan sa Ginoo, Jehovah Nissi, or the Lord is my banner. Atong first night sa annual conference, kung naamo dire, ay libre pa man to siya, ang entrance, pero hangtod sa katapusan libre man. Wa may mga tawo nga nagpugong di sa gate, no? Kinsa pa puy tawo nga mayon nga. Ay sulod, wala man po siguro. Maulo man tana. Nga di nimo pasudlon kay Kristohanon bina. So, pero atong first night, gi-require ang matag sektor nga magdalag banner. Para sa unsa maning banner? Identity. So, buhat og banner, subo lang kay ang sector 3 wa kahimo. Wa kahimo banner kay sector 4 o sector 2. Sector 1 wala na kahimo, no? So mas may siguro nga isa na lang mohimo ana siguro sunod. Kay kung isalig pa din mo sa sector, mag-print na lang gud og panapton nga naay color. Pero banner, sa ilang panahon ang banner dito di lang basta-basta ka flag. Nga basta lang gud nga natay flag para nga sikat ang atuang army. No. In ancient times, a banner was a rallying point in battle, a symbol of identity and protection. Mao na sila magdala sa mga banner nila. Nakabutang diya ang icon or logo sa ilahang nasod or sa ilahang grupo. O pinaagi ani nga banner, mao kini ang maghatag kanato sa identity and protection sa atong mga kasundaluhan sa atong nasod. Wow, mo din ang meaning sa banner. And the name Jehovah Nissi is a combination of two parts. Jehovah, of course, means God. The Hebrew name of God, often translated as the Lord. And then Nissi, which is a Hebrew word meaning my banner or my miracle. My banner. So kung imo isumpay ang duha, Jehovah Nissi, it represents God's presence as the guiding force, the identity of His people, and the source of their victory and protection. So sa matag adlaw din, mag-ampo ka, Lord, salamat Lord, you are my El Shaddai. Lord, because you are my Jehovah Nissi, I am identified with you. You are the source of victory and protection. That is why, Lord, salamat sa iyong pangalan, Lord, Jehovah Nissi. Wow, kanindot. Let's look at the timeless truths nga itong makuha aning story karong gabi. Lima ni kabuk siguro o unom nga itong makita ang mga timeless truths nga makuha nato sa story sa pag-attack nila ni Joshua dito sa mga Amalekites. Number 1, victory comes from the Lord. So we see here that Jehovah Nissi, the source of victory and protection, sa iya gikan. Ingon sa verse 13, and Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Not because they are great, they are well trained. No, dili gid mao hinungdan nga nakadaog sila. Nga na-overwhelm nila sa espada ang ilang kontra. Dili sila skillful warriors, walay formal training, walay mga armas nga mga high-tech.
nakadaog sila, it's because of God, Jehovah Nissi. God, the source of victory, the source of strength and protection. Mga higala, unsay mga battle sa imong kinabuhi karon? Karon mga panahon. Unsa ang mga gira sa imong kinabuhi? Maybe you are battling with illness, mga balatian. Pastor, ang akong kontra karon ang mga kuan. Ang kaugtas. Kaugtas akong mga sakop. Daghantag mga battles sa atong kinabuhi. Financial battles. Battles against sa mga kining naghawid sa atong kinabuhi, mga stronghold nga di na ito mabiyaan. I hope nga ang Kristohanon kanunay na struggle sa atong kinabuhi nga dili ta magkampante nga kining salaa di hangtod sa hangtod na ni. No, kinahanglan ato ani siyang suklan. And you are victorious in your battle because God fights for you. Amen ba? Trust in His strength and you will overcome. So ang Ginoo ang makig-away kanato, uban kanato sa ato ang mga bugno sa kinabuhi. Just like sa mga kasundaluhan, dala ni Moses ang the rod of Aaron. Okay, kang Aaron man to, nga baston. Og sa dihang iyang ipataas ka to, nga nagpamatuod nga siya na ipagsalig sa Ginoo, mudaog sila. So kung unsa man ay mga battle sa imong kinabuhi karon, though the battle may be fierce sa imong kinabuhi, remember that the victory is already yours through Christ who strengthens you. You are more than a conqueror, matod pa sa pulong sa Ginoo. So hinaot nga sa imong pagkinabuhi igala, dili ka nang kinabuhi nga murag pildido, perminti. Minghoy nga kinabuhi, mandadaog ka. Oh. Kinidaw ko ng mga asawa, more than conquerors. Oh. Kay di ba si Tyson daw ko conqueror man siya, gipang knockout niya. Sumpago niya mga dagko kayo, magbukat pa siya, pero pag uli sa balay kay ang sweldo kay hatag mas asawa. Oh, grabe ang asawa, more than conqueror. Labaw pa siya. So with God on our side, you are more than a conqueror. No battle you face can defeat you. It's because God is our Jehovah Nissi. So kung na kayo mga ginatagbo nga mga battle sa kinabuhi, iyan po si Lord. Salamat Lord because you are my Jehovah Nissi. Ikaw Ginoo ang maghatag kanako sa kadaugan. Dili ang akong kaugalingon. You are my source of strength, my source of hope, my source of power. Naa kanimo o Dios. The second timeless truth nga itong makuha ani is it's about dependence on God. We see here that in verse 9, tomorrow I will stand up. So Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek. Pwede lang diya kutob ang verse. Pero niingon si Moses, no, dili. Pildi kita. Pildi kita kung diya ta kutob. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God. Wow. Sa una, ang tawag niya kay staff of rod of Moses. O rod of Aaron. But karon gitawag na niya staff of God. In my hand. Ug mao kini ang nagpakita nga si Moses nagdepende ni ining Jehovah Nissi kay nakabalo siya nga naalang sa Dios ang kadaugan. Dependence on God. Usahay maingon ta nga usahay inon ta sa mga kining wala pa kasabot bitaw nga grabe po ka sige lang ampo. Way buhat. Saan yung pagkaangko na sige lang ampo. Napay point no. Sige lang ampo daw walay buhat. Saan man nimong salig kas Ginoo ni wa makayo gibuhat. Ang problema po sa ilaha kay puros buhat, paningkamot, way ampo-ampo. Pero ang atong pag-ampo, mga higala, dili na pasabot nga, tungod kinag-ampo ta, di na ta gusto magbuhat or weak ta. Dependence upon God is not a sign of weakness. It's a recognition of our need for His strength in our lives. Di ba? Ganahan ko lang mga tao nga maingon nga nanay buhaton. Tapos na dali na. Ay sa ampo sa ta. Di ba? Mo na nindot nga kuan. Kay ang uban nga mga tao mo ampo lang kung nanas katapusan. Gatinga na. Himo nang last recourse ang Ginoo. Dependence on God is not about giving up control.
but about trusting in His wisdom and timing. So, that's how we depend on God. When we rely on ourselves, we limit what God can do in our lives. But when we depend on Him, there's no limit to what He can do through us. So, hinaot mga higala nga sa atong matag adlaw, kapag kinabuhi, ipakita nato ang atong pagdepende sa Ginoo. Sangpit kanunay, ampo kanunay. Usahay ba, malesson gyud ta. Basta kana bitong di ta mo ampo sa Ginoo, natin mga desisyon nga walay ampo-ampo. Mapalpak yun. O magmahay ta sa ulahi nga bantogra napalpak kay wa giday ko nagampo adto panahon na. Then the third timeless truth nato makita ani nga story is mo ni siya, prayer is powerful. So kining knowing that He is our Jehovah Nisi, it encourages us to pray. O makita nato din nga si Moses in sa verse 12, but Moses' hands grow weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held his hands, one on one side and on the other on the other side, so his hands were steady until the going down of the sun. So unsay gibuhat ni Moses sa taas, nag-ampo, nag-intercede. Intercession ang iyang gihimo dito. Kumusta higala? Ga-intercede ba ta? Intercession is standing in the gap for someone else, pleading for their case before God. It's a powerful act of love and compassion. Mangutana ko sa imo, kinsa diri sa simbahan ang imuhang giampuan? Na-mention gid mo iyang pangalan. Usa ka igsuon nga naa sa panginahanglanon, or usa ka igsuon nga nagluya na sa pag-alagad sa Ginoo nga kabalo ka kini nga Kristohanon wala gini ampo-ampo kay nag-backslide naman gani. So on their behalf, you stand in the gap interceding for these brothers and sisters. Kinsa ang imong giampuan sa kauban nimong trabaho? Nag-intercede ba ka para sa ilaha? Para sa ilahang kaluwasan? Nag-intercede ba ka sa imong mga kasilinganan diha sa inyuhang duol sa inyo? The power of intercession is not in our words, but in the one to whom we pray. God hears and answers the prayer of those who intercede for others. So makita na to, as Moses intercede for the Israelites, gi-honor sa Ginoo ang iyahang prayer o gihatag sa ilaha ang kadaugan. Nakita sa Ginoo nga faithful ni siya sa iyang pag-intercede, gitubag ang ilang pag-ampo. So mga higala, ayaw kaluoy sa pag-ampo. Kung na kayo makita nga igsuon nga masawayan nimo sa mga klase nga igsuon pabadlong kayo, Kristohanon, iampo sa Ginoo, i-intercede. Imbis nga imo siyang ichismis, iampo siya, itugyan sa Ginoo. Number 4, nga timeless truth nga tumakuha is leadership matters. O we see here nga very important ang role ni Moses sa grabe kadaghan nga mga katawhan nga iyang gidala. Mao bitaw nga sa sinugdanan di sa musugot. Nga himuon sang leader kay wa say kapasidad. Di pa siya kabalo mo storya o kriminal pa siya, nagtago-tago lang siya gikan sa kamot ni Pharaoh tungod kinakasala siya o karon gihimo siyang leader sa Ginoo sa daghan kay mga tao. But makita nato nahimo siyang successful sa iyang pagka-leader because sa iyang pagka-leader, good leadership like that of Moses points people to God and acknowledge His role in our victories. So makita nato diha verse 15, and Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner. So kung dili pa to maayo nga leader si Moses, naog ko dito silong ron. Gusto na ako nga pag naog na ako. Kaya ako magitoy nakapadaog sa ilaha. Tagbuon ko banda dito niya. Sinunggan ko, Moses niya. Himuwi ko niya sa tuwa. Santo Moses. Pero wala siya. Insa nagtukod siya altar. File siya mga bato. Ingon siya. Kini nga lugar. Tawgo na ako ni siya. The Lord is my banner. Jehovah Nisi. Karon nga panahon biya tungod kay nagakasikat ning mga preacher diri sa kuan.
diri sa social media, makita gini mo nga ang mga magawali nga gasikat diha, dili man gina-point nila ang mga tao sa Ginoo. Point nila silang kagulingon. Oh. Pasikatay na, binirahay, kinsang maayong doktrina, kinsang hawod. Grabe tong gipang storya ni Pastor Kuan ba? Sa atong speaker atong niaging annual, di ba? Mga pastor nga magilalis. Sulbaron nila ang mga pangutana sa Biblia nga ang mga nahiuna ganing mga scholar sa unang panahon, wa gani kasulbad. Niya mapahiro-hiro. Para ingnon nga ikaw ang makasulbad, imposible nga ma-reconcile nimo na. Ingon pa sa among maestro, pasagdi ang mga tensyon. Kung na yung mga tensyon, pasagdain na siya. Kaya mo nang design sa iya ha. Nga di nimo dito na sa langit na ma-reconcile nimo. So, but Moses, he pointed the people to God. Yun siya nga, tanawan ninyo ang Diyos. I will build an altar here. Og tawagon kini siya, the Lord is my banner. Saying, a hand upon the throne of the Lord will have war with Amalek from generation to generation. The fifth timeless truth here is God's faithfulness. Makita na to ang faithfulness sa Ginoo. Ang iyang pagka matinumanon sa pagtuman sa iyang mga saad and ultimately bring justice and victory to His people. Grabe ning mga Amalek ang ilang pagpandaog-daog ani throughout sa history sa Israel. Og niingon gid ang Ginoo, tuldukan ako ni. Verse 14. Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book, isulat ni sa libro, and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Tinuod yun, gipapas sa Ginoo. Kini nga mga kaliwatan, way nabilin hangtod karon. Iyon siya isulat sa libro, nga akong papason, kining mga tawhana. But ang point ani is, gituman gyud sa Ginoo yang saad. So mga higala, kini ato ang Ginoo, Jehovah Nisi, siya gyud nagatuman sa iyang mga saad. So every morning we pray, Lord, salamat Lord, because you are my Jehovah Nisi. Ikaw nagatuman sa ako. And then the last timeless truth, community support. We see here, community support, verse 14, verse 12, sorry. But Moses' hands grow weary. So kapasagdan nila, hulog yun ang kamot. So they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. So importante mga higala, community support. Sinuportahay gyud ta. Ang membro suporta sa pastor, pastor suporta sa membro, workers to workers, workers to members, members to workers, tinabangay gyud. Bag-o nga membro ngadto sa mga daan nga membro ngadto sa mga bag-ong membro, sinuportahay. Mga maluyahon, suportahan nga madasig sila. Community support. So kita nato nga ilang gitukhan ang kamot ni Moses para nga magpabilin gyud. So kung naay makita ninyo nga membro simbahan nga ng luod ni live sa GC, i-add balik. Ayaw sugot mo live sa i-add balik. Balag masuko na siya. Bitaw. Gawas kong na-hack ang iyang account ay na i-add. Pero kung wala ma-hack, kaya sabi bitaw na yung mga luod yung mo live, katong sa GC na mo sa workers, ni live man siya. Ni live de ka, i-add kag balik, i-add og balik ang pangalan, tingala siya, nakabasa na po siya. Gichatan ko niya, i-add ko niya magbalik. I-add kag balik. Hawa na siya ni hawa. Kaya di magiging siya maundang, ma-add magiging siya balik. So, di ba? Nga naman na. So, last na. Practical steps nga itong mahimo. Number 1, recognize God's presence every day. Sa imong pagkinabuhi, Lord, naagyog ka. You are my Jehovah Nisi. Begin each day by acknowledging God's presence in your life. Invite Him to guide your thoughts, words, and actions. Trust His protection. Sa magalakaw ka, o imong mga anak, mo eskwela, Lord, I know you are my Jehovah Nisi. You are the one who will protect my children. Naa sila sa layong lugar, sila lang dito, pero Lord, nasayod ko nga ikaw ang protection.
I trust you. Og I believe that no weapon shall that is formed against you, against them. Kung ikaw Ginoo naghimo, you are our shield. No weapon formed against you shall prosper. And then kini, identify with God because He is your banner, di ba? Usa sa mga meaning sa Jumanisi, He is our banner. See yourself as a child of God, chosen and loved by Him. Let your actions reflect your identity in Christ. Ipakita yun na Kristohanon ka. Dapat ang imong barbero nakabalo nga Christian ka. Ang imong mga suki nakabalo sila nga Christian ka. Bahala di sa kabalo nga baptist ka. Basta ka Christian ka. Dapat ang imong mga tao nga nakatansak nakabalo sila nga ikaw Christian. Ipakita gyud ang imong pagkakristohanon. Ayaw itago. Nga sa ulahin na lang may baluan nga, huy, Christian ka. Kaya na to siguban oy Christian. Parehab na siyang duha nagtinaguay. secret agent. Oh, di walay secret agent sa Ginoo. Then last nga practical step. Embrace God that God has already won the battle for you. Embrace your victory in Christ and live as a conqueror. Lord, salamat Lord, mandadaog na ko. Kini nga sala Lord, gusto mo gapos ako ang kinabuhi, pero kabalo ko, defeated na ang kaaway. Gipildi na nimo dito sa cross. Lord, I declare and believe nga kining kadaugan nga imong gihatag sa kuha, akong ang kunon. Embrace na ko ni Lord. Nga magkinabuhi ko nga mandadaog sa akong mga tag-adlaw. Hinaot kining pangalan sa Ginoo Jehovah Nisi, atong ma-appreciate as we know Him sa more sa atong kinabuhi. Maging intimate atong relasyon sa Ginoo, knowing that He is our banner, our identity. He is the source of protection and victory sa atong kinabuhi. Magampo kita. Father God in heaven, salamat Lord because you are our El Shaddai, our Jehovah Nisi. O Lord, kini nga mga pangalan nimo Ginoo applicable sa klase-klase nga sitwasyon sa among kinabuhi. Lord, salamat Lord nga ikaw ang Dios nga nag-desire sa intimacy. Dili ikaw usa ka Dios nga tyrant nga naalang sa distant Ginoo nga gatan-aw sa mga tao nga naga hukom og nagamando lang. Ikaw Ginoo gusto og relationship. Ikaw ang mao ka na naghatag og kalainan sa uban nga mga religion. Katungod kay ikaw ang Dios nga naghimo sa universe and yet gusto ikaw Ginoo og relasyon. In fact, gusto ikaw mapuyo sa among kinabuhi. Og Lord, salamat nini nga pangalan nimo Jehovah Nisi. Hinaot nga mo kining maklaim sa among kinabuhi. Na ikaw di ay Ginoo ang source sa among kadaugan. Ikaw ang among identity ug ikaw ang source sa kusog. Ginoo, hinaot nga dili kami magkinabuhi nga napildi, napurdoy kundi ang among kinabuhi mandadaog. Tungod kay kami matud pa sa imong pulong, we are more than conquerors through Christ our Lord. O Ginoo, nini nga takna sa kagabion, hinaot nga kining mga butanga, di lamang mulaw sa among pikas dalunggan, kundi ma-apply kini sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini akong giampo sa kanhi Kristo Jesus. Amen.